Message daw, Pastor. Magandang gabi po, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. So, sana walang nagtirik ng kandila sa atin, no? At walang nag-alay ng bulaklak, mga kapatid. Yari tayo kay Pastor. So, okay, salamat po sa Panginoon. So, purihin po ang Diyos sa atin pong sa nakalipas na maghapon ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Na-imagine ko na lang yung mga ang buhay kanina ng mga taong malapit doon sa daan ng sobrang traffic kanina, sobrang init, At but anyway, we praise the Lord dahil tayo ngayon po ay nandito at sama-samang nagpupuri sa ating Panginoon. At sa ating pong pagsisimula, mga kapatid, I invite you to open your Bibles in 2 Corinthians chapter 1. Okay, so ang ating pong pag-aaralan actually is from verse 1 to verse 11, but we would be focusing most of our time mula verse 2 hanggang verse 6. Okay? Wala yatang 2 Corinthians ng Bible ko. Yeah. Okay. 2 Corinthians chapter 1, verse 1 hanggang 11. So, babasahin po natin. So, unang Korinto, o ikalawang Korinto, kabanata 1, talata 1 hanggang 11. Okay? 2 Corinthians chapter 1, verses 1 to 11. So, babasahin ko po ang sinasabi ng salita ng Panginoon at sabayan niyo po ako or sundan niyo po ako gamit ang inyong mga mata. Okay? So, ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Verse 1, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy, our brother, to the church of God that is at Corinth, with all the saints who are in the whole of Achaia. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For as we share abundantly in Christ's sufferings, so through Christ we share abundantly in comfort too. If we are afflicted, it is your comfort and salvation, and if we are comforted, it is for your comfort which you experience when you patiently endure the same sufferings that we suffer. Our hope for you is unshaken, for we know that as you share in our sufferings, you will also share in our comfort. For we do not want you to be unaware, brothers, of the affliction we experienced in Asia, for we were utterly burdened beyond our strength, that we despaired of life itself. Indeed, we felt that we had received the sentence of death, but that was to make us rely not on ourselves, but on God who raised the dead. He delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us. On Him we set our hope that He will deliver us again. Yet you also must help us by prayer, so that many will give thanks on our behalf for the blessing granted us through the prayers of many. Purihin ang Panginoon, tayo'y manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoon na Ama ng awa at Diyos ng lahat ng pagtulong, kami po, O Diyos, ay lumalapit sa iyo. Nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataon na meron kami na minsan pa ay aming mapag-aralan, matunghayan, at maintindihan sa iyong kalooban ng iyo pong salita, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa aming pong pagpapatuloy, kami po'y namamanhik sa iyo. Ikaw po ang siyang kumilos at gumawa sa amin pong buhay. Ang amin pong puso ay iyo pong baguhin mula sa pusong bato papunta sa pusong laman na nakakaunawa at handang tumanggap sa iyo pong salita. At dalangin po namin ang banal na Espiritu na siyang manguna sa iyo pong tagapagsalita, Panginoon. Itago mo lamang sa iyong kabanalan. Nawa, Panginoon, huwag pong mamutawi kung meron man pong pansarili o personal na hangarin, kundi ang patuloy po naming marinig ay ang iyong kaluwalhatian at ang katotohanan ng iyong salita.
Salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan. Ito'y aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon. So, kung makikita, meron pa lang, Pastor. Okay, so makikita po natin ang title, it is Desiring a Comfortable Life. Desire ba natin na mamuhay ng komportable, mga kapatid? Amen. So, probably, meron tayong idea kung anong ibig sabihin ng comfortable. But by the grace of God, ay atin pong ire-rectify yung biblical meaning of a comfortable life. But before we start, let me ask you a question. Ano po ang ang bahay na gusto nating tirahan? Ang gusto ba nating bahay ay isang bahay na parang medyo pasira na, madaming butas-butas, or bahay na isang bato na matibay na hindi nasisira? Alam niyo po, mga kapatid, nung pong ako'y bata, pag ako po ay natutulog at umuulan, sarap na sarap po akong tumulog. Pero nung ako ay tumanda na, ngayon, hindi lumaki, tumanda, ay pag umuulan po ng malakas, hindi na ako makatulog. Kasi wala nang ibang inaasahan. Pag halimbawa may nabutas na bubong, kung hindi, ako lang din. Kasi ako nang lalaki sa bahay. Pero kung ang bahay mo ay isang muog na matibay, isang matibay na bato, Pastor Marlon, pag umuulan ng malakas, not a care in the world. Mas masarap matulog. But for those people, yun na lang sa amin. For those people, Brother Cam, ano pakiramdam mo pag bumabagyo, tapos doon sa bahay mo? Di ba? Hindi makatulog ng maayos. Alam nyo, mga kapatid, a comfortable life ay kagaya ng isang taong natutulog sa isang matibay at buong bahay na kahit na anong unos ang dumaan, ay hindi ka mangangamba. And what I want you to learn this evening, brothers and sisters, that the comfort that comes from God, dito po iikot ang pag-aaral natin. The comfort that comes from God far exceeds the cares that is from this world. The comfort that is from God exceeds the care that is in this world. Okay, so ito po yung 4 na katotohanan na pwede na matutunghayan natin sa gabing ito. Okay? Papaano mamuhay ng isang komportabling buhay? Tingnan lang po natin yung star. Okay? So kung papaano yung mga shepherds ay nagbunyi nung makita nila ang star ng Panginoon, meron din tayong titingnang star. Okay? First S is the source of our comfort. Letter T is the target of this comfort. This, hindi discomfort. This comfort. Thirdly is the area of a comfortable life. And letter R is the reason for this comfortable life. Reason or reasons. Tama po, kasi hindi lang isa yan. Okay. As we go to our first point, mga kapatid, let's open our Bibles again. Let's go to verse 3. So medyo magpapalit po ito ng pwesto, ha. Uunahin po muna natin yung verse 3. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. Okay? So, ito po yung the source of our comfort. Alam niyo po sa mundong ito, ang tao po ay may iba't ibang idea, not just unbelievers, but for believers as well, sadly. Iba't ibang idea na pinakukunan nila ng source ng kanilang comfort. Sometimes we tend to get our comfort from our loved ones. Tama? Pag nandito ang asawa ko, parang kaya ko lahat. Or sometimes we get our comfort sa kung anong meron tayo. Ay, meron akong 1 milyon sa bangko. Wala akong pakailangan kahit anong dumating. Diba? Sometimes, ang comfort naman natin ay nanggagaling sa material things na meron tayo. Ay, mainit? Wala akong problema. Meron akong sasakyan. Meron akong air-conditioned na sasakyan. But what happens kung itong mga bagay na ito ay biglang mawala? Right? Maubos ang pera natin.
Mawala ang pamilya natin? O iwanan tayo ng pamilya natin? What comes of our comfort? Alam niyo po mga kapatid, ang comfort na inaalay ng mundong ito ay comfort na temporary. It is a temporary relief for us. Sapagkat alam natin na wala pong nagtatagal pang habang buhay. Amen? Right? So that's why it's important for us to know who is the source of right comfort. Sino po ang pinanggagalingan ng comfort natin? Ang sabi po dito, blessed be the Father or the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies. But before we proceed to the source, kailangan muna natin malaman kung anong ibig sabihin ng comfort. Kanina nga, sabi natin na ang comfort na inaalay ng mundong ito ay comfort na panandalian lamang o comfort na hindi nagtatagal. But the comfort that the Lord gives, alam niyo po yung salitang comfort, ito po ay kahango o kamag-anak ng salitang ginamit sa Holy Spirit. Ang sabi po ng Panginoon, pag alis ko ay may darating na tutulong sa inyo. O yung sa Greek word po ay parakletos or paraklete. At ito po ang same word na ginamit dito. Helper. Alam niyo po yung comfort na ibinibigay ng Panginoon, hindi po ito temporary, material, and anything from this world. But it is strength and encouragement from God, knowing who God is. That's why it's important for us to know who is the source of our comfort. Because kung alam mo kung gaano katibay ang dingding na iyong sinasandalan o ang upuan na iyong iuupuan, mas masarap ang upo at mas masarap sumandal. Mas buo ang tiwala. Therefore, mas magkakaroon tayo ng tibay sa ating pananampalataya kung kakilala natin kung sino ang source ng ating comfort. Sabi dito, the Father of mercies. Alam niyo po mga kapatid, I will make this statement. Comfort from God is not possible without the mercy of God. Without God being merciful. Alam niyo po ang mercy ng Panginoon, it is God looking down and seeing the pitiful o yung kawawa at kalunos-lunos na kalagayan ng tao at inaabot niya at ibinibigay niya ang pangangailangan nito. Yan po ang mercy ng Panginoon. Kaya po hindi po ito mula pa lang nung panahon po ng mga apostles, yung mercy ng Panginoon. Hindi rin po ito mula sa panahon ni King David. Hindi rin po ito mula sa panahon ni Abraham. No. Ang pangako po ng Panginoon, ang awa po ng Panginoon ay nakikita natin noong pa lamang pong mag-umpisang mahulog ang tao sa kasalanan. Alam niyo po nung mahulog ang tao sa kasalanan sa pamamagitan ni Eva at ni Adan, primarily, hindi po agad pinuksa ng Panginoon ang tao. Nakita ng Panginoon ang pagbulusok ng tao mula sa isang lugar na sila ay righteous, na nasa magandang sitwasyon sila ay bumulusok papunta sa kamatayan. But the Lord said, out of your seed, woman, there will be a man who would destroy the seed of Satan. Although his foot will be bitten by the snake, he would crush its head. Yan po yung tinatawag nating unang ebanghelyo o unang mabuting balita. At yan po ang awa at habag ng Panginoon sa atin. The Lord is perfectly fine. Kung tayong lahat ay masunog sa impyerno, He will remain to be God. Hindi tayo kailangan ng Panginoon para siya'y maging Diyos. Hindi niya kailangan ng tao para siya'y masabing maluwalhati. Hindi kailangan natin ng Panginoon. At kailangan natin ng kanyang habag. He is the Father of mercy. It means He is the originator of mercy. And when people use, especially from the Old Testament, the word chesed for mercy, it means, Lord, remember your covenant for us. Lord, remember that you said that you would provide for us a Savior. That is the loving kindness of God. That is the tender mercies of God.
His loyalty towards His covenant for us. Right, mga kapatid? So, hindi po tayo hinahayaan ng Panginoon na mahulog sa ating mga kasalanan at mamatay ng walang hanggan. So, He's the Father of mercies. And we know the culmination of that promise. That is Jesus Christ, right? Amen? And I pray na lahat po tayo ay nanampalataya kay Jesucristo bilang Panginoon at bilang ating tagapagligtas. Amen? Amen? Now let me ask you this. If God did not spare His own Son for you, do you think hindi ibibigay sa atin ng Panginoon yung mga pangangailangan natin sa araw-araw? No matter how big our problem is, mga kapatid, pinakamalaking pong biyaya na pinagkaloob ng Panginoon sa atin ay ang Panginoong Jesucristo para sa katubusan ng ating kasalanan. Amen? Amen? Now, the Lord said, He is the God of all comfort. It also means He is the originator of all comfort. Lahat ng comfort. Hindi lamang po spiritual sense yung comfort na binibigay ng Panginoon. Pag sinabing all means all. All aspects of our life. Spiritual, physical, emotional, and mental comfort. Mga kapatid, the Lord is offering and providing us comfort sa mga bagay na ito. And ang Panginoon po ay hindi para siyang hindi yan parang isang tunggaan na namamatayan o naiigahan. Kagaya nung meron kami nung bata kami. Kung hindi ang balon na meron ng Panginoon ay walang katapusan because He is an infinite God. So His comfort is infinite as well. Hindi po siya kagaya ng mundong ito na panandalian lamang ang tulong na ibinibigay. But the Lord's comfort is infinite. Ang tulong na ibinibigay ng Panginoon po ay walang katapusan. Alam niyo po, kanina di ba may example tayo na kung ano ang mas gusto nating tirahan. Kung isang magara at matibay at matigas na tahanan o isang tahanan na gawa lamang sa light materials na paghampas ng malakas na hangin ay lilipa rin. Siyempre doon tayo sa matibay at matigas na tahanan. Alam niyo po, ang Panginoon ang tahanan yun. Siya isang muog na matibay. A mighty fortress is our God. Kaya pag pumasok ka sa tahanan yun, hindi ka kakaba-kaba. Because you know that house kaya nitong pangalagaan ka. Kaya nitong pagtibayin o kaya nitong suungin ang kahit na anong hirap na dumaan, kahit na anong sakuna ang dumaan. Now, brothers and sisters, gusto ko makita nyo kung ano ang practical na itsura ng bagay na ito. Tingnan po natin ang verse 8 and 9. This is a very good picture kung ano ang itsura ng isang taong nananahan sa ilalim ng comfort ng Diyos. Ang sabi po sa verse 8, For we do not want you to be unaware, brothers, of the affliction we experienced in Asia, for we were utterly burdened beyond our strength that we despaired for life itself. Indeed, we felt that we have received a sentence of death, but that was to make us rely not on ourselves, but unto God who raises the dead. Let me ask you a question, mga kapatid. Because Paul is living in a situation wherein he is overwhelmed sa mga sitwasyon na meron siya. Sabi niya nga, we are burdened. Parang mamamatay na kami. Hindi na namin alam ang aming gagawin. Meron na bang sitwasyon sa buhay natin na parang hindi na natin alam ang gagawin natin, na para tayong mamamatay na? Or something like that. Or are we living currently in that situation? Brothers and sisters, I invite you to live under the comfort of God. Live under the comfort of God, the
the Father of mercies, and the God of all comfort. Hindi po madamot ang Panginoon. He is the source of all mercy. At siya po ang source ng lahat ng ating comfort, kalakasan, tulong mula sa Panginoon. So let us be encouraged that we are serving under the God who is all-powerful, who is all-knowing, and who is all-present. He is with us every day of our life. Amen? Amen. So we should know the source of our comfort. As we go to our second point, brothers and sisters, let's go back to verse 1. Okay? This is the target o yung recipient ng comfort ng Panginoon. Sabi dito, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy, our brother, to the church of God that is at Corinth, with all the saints who are in the whole of Achaia. Niloob po ng Panginoon na maisama ito sa kanyang 27 books of the New Testament. This is not just only for the Corinthian church. This is for us, practically, brothers and sisters, to the church of God, sa iglesia ng Panginoong Jesus. The true church of God. Sino yung church ng Panginoon? Ano yung church ng Panginoon? Diba? Baka meron pa nagsasabi sa atin dito, ang church po is the building. Okay? So, hindi po building ang church, ha? Para po sa ating lahat. Ang church po is the collection of people who are saved by grace through faith in Christ Jesus. And this letter is written for us. The Father of mercies and the God of comfort comforts us, believers in Christ. Tayo po ang kino-comfort ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, dati, akala ko, yung problema ko sa school ay hindi na problema ng Panginoon. Kasi hindi naman tungkol sa church yun eh. O baka minsan iniisip natin, ay wala ako sa ministry. Ano bang pakialam ng Panginoon kung problema ko ang health ko? Hindi naman ako naglilingkod sa Panginoon. Kasi sabi dito ni Paul, naglilingkod siya sa Panginoon at lahat ng kanyang napagdaanan ay, alam niyo mga kapatid, tayo pong lahat ay mga anak ng Diyos. Nang tayo ay nanampalataya sa Panginoon, we are transferred not only from death unto life, but from the family of Satan to the family of God. We are adopted. Tayo ay naging mga anak na ng Diyos. Sabi po sa John, sabi sa Romans. At kung papaano ang isang magulang ay inuuna niya ang kapakanan ng kanyang mga anak, ganun din po ang Panginoon. Hindi ho ba? Pag halimbawa ay may pagkain, siyempre, halimbawa naghanda tayo dito. Okay? So, siyempre kakain lahat. Pero yung naghanda, hindi naman po pwedeng walang nakatabi para sa kanyang pamilya. Tama? They are the first to share the blessings that they have. Tandaan ko po nung kwento po ni na Sister Lucille. Ang sabi nila noon daw, ang pagkain nila ay talagang tipid na tipid lang. Okay? Sobrang tipid lang nila sa pagkain. So pag inihanda nila yun sa kanilang sa church, pag inihain nila sa church nila, bumabawas na sila para sa kanilang mga anak. Right? And that is how special we are with God. Tayo po ang target. Tayo po ang first beneficiary ng comfort ng Panginoon. So don't you ever think, mga kapatid, that, ako attendee lang naman ako. Ano ba? Siguro ang unahin ng Panginoon ay yung mga pastor. O ang unahin ng mga Panginoon yung talaga naglilingkod sa Panginoon. Ano lang naman ako, mga kapatid. If you are a son of God, you are
comforted by God. You are a target and recipient ng biyaya ng Panginoon. Sapagkat, ano po ang pinakamalaking comfort na meron sa buhay ng isang tao? Ano po? Kasi lahat po ng tao ay dumadaan sa sufferings and hardship. Amen? Ano ang pinakamalaking comfort sa buhay ng tao? That after all the hardship and sufferings na kanya pong dinaanan, at the end of the tunnel, he will be welcomed into paradise because he has faith in Christ Jesus. That is the greatest comfort that we have in our lives, brothers and sisters. Na kahit na mamatay tayo dito, kahit tayo mahuli ng mga rebelde, kahit tayo ay patayin, kahit tayo maubos ang ating mga kayamanan, we know na may nag-iintay sa atin sa kabilang buhay. Alam natin na hindi tayo mawawala sa kamay ng Panginoon. Who shall bring charge against God's elect? For I am convinced, sabi po ni Apostle Paul, that neither death, nor life, nor any other created being shall be able to separate us from the love of God. Wow! If it does not give us any comfort at all, let's check kung meron talaga tayong relasyon sa Panginoon. Imagine, the Lord will not let our life waste away. Pangako ng Panginoon. Kung tayo may pananampalataya kay Kristo, tayo'y kanyang makakasama sa langit na pangako. We are the recipients of His comfort. Kagaya po ng isang tao, isang pamilya lang, membro lamang ng pamilya ang may kalayaang maglabas-pasok sa isang tahanan. Tama? Ang isang anak lamang ang may kakayahan ng maglabas-pasok sa tahanan. We have this free access towards the comfort of God. Let's go to our third point. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, verse 4, who comforts us in all our affliction. So, doon muna tayo sa first part niyon. Who comforts us in all our affliction. Okay? Again, mga kapatid, baka nag-iisip tayo, siguro sobrang liit lang naman to para pansinin ng Panginoon. Ang sabi nga po ni Paul, yun yung malaking bagay ibinigay sa atin. Yun yung parang imposible ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung pang maliit ang hindi pa ibigay ng Panginoon. Ano? Kasi minsan yun din nga po iniisip ko parang sobrang trivial lang naman yung problema ko kumpara doon sa mga problema ng mga nagte-testimony. But no, brothers and sisters, ang sabi po dito, the God of all comfort comforts us in all our affliction. Kilala niyo po si Job? Ay. Merong sakuna, ilang sakuna po ang tumama kay Job? Una, namatay ang kanyang mga anak, namatay ang kanyang mga alaga, nagkaroon siya ng sakit. Okay? Alam niyo may pang-apat pa doon na sakuna na tumama kay Job. Kasi naiwan daw yung asawa. Kaya doon naging sakuna, kasi sa halip na makatulong, nagpabigay, isumpa mo na ang Panginoon mo. Diba? Parang ano, Panginoon, may iiwanan ka na nga lang. Ito pa. Diba? Naging pabigat pa. What I'm trying to point out is, brothers and sisters, our affliction may come from our family, from our business, our income. It may come from our health, yung ating marital problem. But the point is, anything that would affect our faith and our walk sa Panginoon, it is considered as an affliction. Kaya po, all means all. All afflictions. All types of affliction, the Lord can and will provide comfort for us. Right? So, kung ang problema naman natin mga kapatid ay sa pamilya natin, let's say, we are so burdened kasi hindi sila nakikinig sa salita ng Panginoon or hindi natin madala sa church. Right? Trust in the Lord. Or hindi man natin maabswelto ang mga pangangailangan natin sa araw-araw. Trust in the Lord. Know who your source is. Know God
the Father of mercies and the God of all comfort, if you are Son of God. Yan. Bago po tayo patuloy, just one question. What if our suffering comes from our own sin or neglect? Paano naman yun? Does God comforts us also kung consequence ng kasalanan natin? Kaya tayo nagdumadaan sa mga hirap? Or dahil sa ating neglect, hindi tayo lumalapit sa Panginoon and we are relying on ourselves, halimbawa? Okay? My answer to that question is yes. The Lord still comforts us. Pero not in a way na siguro iniisip natin. Ang sabi po ni Haring David, thy rod and thy staff, they comfort me. Alam niyo po yung staff na yun po yung pambatak. Kasi pag ang isang tupa ay lumilihis ng landas, siyempre nasa unahan po yung tupa, yung nagpapastol. Pag meron pong tupang lumihis ng landas, sisikwatin lang po yun. Babatakin. The Lord comforts us. Probably through that affliction, malaman natin, ay, we have sinned. Kasi kung hindi tayo dadaan sa suffering na yun, baka magpatuloy tayo sa ating kasalanan eh. It's a way ng Panginoon para batakan tayo pabalik. That is the comfort of God. And sabi po sa Proverbs, the word of God is like an ox goad. Ito yung parang may panusok. Yung nag-aararo, para pag po ang kanyang hayop na ginagamit pang araro ay lumiliko, tinutusok niya po yung para bumalik, para pumantay. Ay mga kapatid. So yes, we are still being comforted by God. If we are truly believers of God, we are still comforted by God even if we sin at yung resulta ng kasalanan natin ang nagbibigay sa atin ng pahirap. Maybe that is the way God is correcting us and through that we are comforted because we are being disciplined by God. Okay, next is all degree. Okay, so meron pala tayong 2 sub-points, sorry. So the area of comfort is the all types ng problema natin, all types of affliction. And secondly, all degrees, no matter how hard. Let's go to verse 8. Ang sabi po dito, for we do not want you to be unaware, brothers and sisters, or brothers, of the affliction we experience in Asia, for we are utterly burdened beyond our strength, that we despaired of life itself. Diba? Kanina, tinanong natin, meron ba't naranasan na ba natin yung problema that we are even fearing our life? That we are so desperate. Parang, Panginoon, wala na. Right? Sabi po ng Panginoon, no matter how hard life is, no matter how hard sufferings we endure, ang biyaya po ng Panginoon ay mas malaki. Mas malaki. Ang biyaya ng Panginoon ay mas malaki. Ano lang ang dapat nating gawin? Let's look at Paul. Ang sabi po niya dito, but that, verse 9, indeed we felt that we had received the sentence of death, but that was to make us rely not on ourselves, but on God, who raises the dead. May isang muog, isang bahay na matibay, may dumaang bagyo, ang ginawa mo na doon ka lang sa labas. Diba? You relied on your own. Hindi, kaya ko yung bagyo yan. Diba? Available po lagi ang comfort ng Panginoon. Available po lagi ang tulong ng Panginoon. Available po lagi ang encouragement sa Panginoon. We just need to get inside and dwell in the Lord. Doon tayo sumilong sa Panginoon. The Father of mercies and God of all comfort. Amen? Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Number 4. The reason for the comfortable life that we have. Alam niyo po sa Panginoon, there is no wasted opportunity. Okay? Sa Panginoon, there is no wasted opportunity. The Lord is wise like that. Kanya katalino ang Panginoon. Kahit tayo ay dumaan sa paghihirap at tayo ay binigyan ng comfort ng Panginoon and tayo ay nag-rise above
that challenge, hindi natatapos doon ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Kasi po, there are two reasons why bakit nagbibigay ng comfort ang Panginoon from the text. One is to reciprocate. Ibalik. We are comforted by God in order for us to be that medium of comfort for other people. Gagamitin tayo ng Panginoon upang maging kagaanan para sa ibang tao. For example, we went through health crisis, health scare. Nagkaroon tayo ng malubhang karamdaman. And we are, balisang-balisa tayo. But we trusted in the Lord. And the Lord said, mamatay ka man, pupunta ka dito sa langit. So Panginoon, nananalangin po ako sa kalooban mo. Gusto ko pong gumaling. Pero I'm ready to go home with you. And the Lord provides you healing. Tapos may kapatid ka, nagkasakit din. Ay, sino ang makaka-relate sa kanya? Yung mga bata na hindi pa nagkakasakit? O ikaw, na dumaan din sa parehong problema? Right? The Lord is using us to reciprocate the comfort that we ourselves are being comforted with. Ang sabi po dito, verse 4 again, that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Right? Alam niyo po, nakakatuwa po eh. Kasi yung experiences natin, mas madali natin itong i-share ngayon sa tao. Kasi minsan, pag sinabi natin na dwell in the comfort of God, minsan medyo abstract pa yun eh, na paano yun? Anong gagawin ko? Pero kung meron kang first-hand experience, ganito kasi kapatid ang ginawa ko. Nagtiwala ako sa Panginoon. Alam kong siya ang magbibigay ng kagalingan sa akin. Pero alam ko din na kahit mamatay ako, pupunta ako sa langit. And I am perfectly fine with that. Kaya ang natitira kong panahon ay ginamit ko talaga para sa Diyos. Ganoon din ang gawin mo. Ibigay mo sa Panginoon. Yamang pakiramdam mo, wala ka na din naman, di na din tatagal. Ibigay mo na sa Panginoon. At doon mo pa makikita ang kaligayahan ng iyong buhay. Pwede mo mga ganun yung, ganun po yung example ng exchange, ng encouragement. Isang pamilya na isang kapatiran na parte ng isang broken family. Pero ikaw, doon ka din ang galing. Kamusta ka na, kapatid? Oo, mahirap, alam ko, ganito, pero makakaya mo yan. Ang Panginoon, ang pamilya mo, hindi ka papabayaan ng Panginoon. Di ba? The Lord can use us through many things. Through our affliction. And it's up to us to reciprocate it. Magpagamit po tayo sa Panginoon. Okay? Secondly, ang sabi po dito is to be a testimony. Be a testimony. To testify of the goodness of God. Pwede kong sabihin sa inyo, na magtiwala tayo sa Panginoon. Pwede ko sabihin sa inyo na manangan tayo sa Panginoon. Pero siguro mas effective, diba? Yung testimony ko doon sa yung parang testimony ko nung Sunday na I am very down sa buhay ko. Ayoko nang maglingkod sa Panginoon. Gusto ko na munang bumalik sa akin kasi namatayan ako ng baboy, wala kami magasto sa bahay. Diba? Nagbabaon ako ng baboy habang umuulan, naghuhukay ako. So parang sobrang hirap. But the Lord is very gracious sa akin, sa aming pamilya. Na bagamat kami naghihirap buhay pa kami lahat, matataba pa kami. Nagda-diet pa nga, biyaya ng Panginoon. Huh? Yung diet po ay voluntary po yun, hindi mo isapita kasi wala nang makain. Biyaya ng Panginoon. Amen? Amen. That is how God is comforting us. Amen! Sabi nga po ay parang wala pa akong nakitang mananampalataya na namatay sa gutom. Mga lahat inatake sa puso, high blood.
Diabetic. Grabe, ang mamahal lang ngayon ng mga cakes, ha? Grabe. Grabe talaga ang biyaya po ng Panginoon. Kaya mga kapatid, if you are currently walking in a situation where you are being afflicted, look at the star. Look at the source of our comfort. Look at the targeted people of this comfort. Ano yung A? Look at the area where we are being comforted. And let us be responsible to share the comfort that we have. The reason for this comfort. Purihin po ang Panginoon. Let us pray. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, we thank you, Panginoon, sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa amin. Truly, O God, your word is a source of our comfort, and your presence with us tonight is the source of our comfort as well. We thank you, Panginoon, sa salitang nahayag mo sa amin, O Diyos, sa pamagitan ng iyo pong tagapagsalita. Dalangin po namin na ito pong mga natutunan namin ay hindi lamang po mga salitang umalingaw-ngaw sa amin, kung hindi ito po ay magturo sa amin na magtiwala pa sa iyo, O Diyos. Kilalanin ka pa sa amin pong buhay at sumunod sa kalooban mo sa amin pong buhay. Panginoon, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kapasalamatan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon.